Classic talaga. Achuchu. Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kagat tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi mga pangga. Please call me Corina. Meron po akong fiancé and we've been together for 5 years. Ikakasal na po kami next month. Pero hindi ko alam kung tama bang ituloy pa ang kasal. Gusto ko lamang pong i-share yung mga bagay na ginagawa sa akin ng fiancé ko lately. Hindi po siya nag-a-update sa akin kapag umaalis siya. 2 beses niya na pong ginawa sa akin yun. Hindi niya po sinabi sa akin kung saan siya pupunta at kung sino ang kasama niya. Kung magsabi man siya sa akin, yun ay dahil tinanong ko at hindi po siya nagkukusa. Naka-airplane mode yung cellphone niya pag may lakad siya nang hindi ko alam. Tapos napansin ko rin po na hindi na siya masyadong nagsi-cellphone kapag magkasama kami. Which is bago sa paningin ko. Ang sabi niya po sa akin, wala naman daw siyang gagawin sa cellphone niya. Meron din po siyang bagong IG account na hindi ako fina-follow. Pina-private niya rin po ako sa social media. At nagagalit po siya sa akin kapag sinasama ko siya sa mga uploads ko. Lalong-lalo na
kapag magkasama kami sa pictures. Ang sabi niya kasi sa akin, dapat daw low-key kami bago magpakasal. Tapos ngayon lang, nag-away kami because hindi na naman siya nag-update sa akin ng kung anong ginagawa niya at kung nasaan na siya. DJ Lindsay, ito lang po ang sinabi niya sa akin. Ang toxic mo na. Itutuloy pa ba natin to? Bakit? Kasal na ba tayo? Kapag sinasabi ko sa kanya na kailangan ko ng updates mula sa'yo, nagagalit siya. Tapos ang lagi niya lang sinasagot sa akin is, wala ka ba talagang tiwala sa akin simula pa ng una pa lang? Just an idea, DJ Lindsay, meron po siyang katrabaho na pinag-aawayan namin since last year pa. Ang sabi niya, friend lang daw silang dalawa. Ano po sa tingin ninyo ang nangyayari sa boyfriend ko / fiancé? Dapat po ba akong mabahala dahil sa mga pinapakita at ginagawa niya sa akin? Dapat pa po ba naming ituloy ang kasal na ito? DJ Lindsay, please help me because I am so confused. Ako po si Corina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Corina! Ang oras muna natin, Corina, sa buong kapuluan ay 16 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:16 on the clock. Wow! At syempre kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ito po ang programang wala kang matututunan talaga. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Ano nga bang gagawin natin? Si Corina dapat ikakasal na siya next month, oh. Oo, fiancé na nga talaga. Pero bakit may mga ganyang may pakemerot na ganyan yung jowa niya? Oo, naka-airplane mode kapag umaalis at hindi alam ni Corina, nakakaloka. Yun na nakakapagtaka, bakit ka naka-airplane mode? Bakit hindi ka nakakatanggap na ayaw mong tumanggap ng kahit anong tawag, text, di ba? Tapos kapag airplane mode, syempre pati yung data naka-off din yan. Pero alam niyo ba yun, kapag ang data ay nakapatay, sorry tama, pag nakapatay ang data mo or naka-airplane mode ka, yung wifi mo pwede pa rin yan buksan. Wala lang, na-mention ko lang. Alam nyo naman yan. Oo, ako kasi lately ko lang nalaman yun. Sorry na. Wala lang. No, bakit ka naka-airplane mode? Diba? Anong meron sa'yo? Ba't ayaw mong ma-reach ka ng tao? Oo, bakit ayaw mong ma-reach kita? Bakit hindi ka nagsasabi kung nasaan ka? Oo, diba? Sinong kasama mo? Kakaloka. Ano pa ba yung mga sinabi niya dito? Yun, hindi lang madalas nag-a-update. Tapos, ito pa, isa pang red flag. Ayaw na sinasama siya sa uploads on social media. Nakakaloka. Oo. Bakit ayaw mo nang ina-upload ka ng fiancé mo? Anong meron sa'yo? Sumagot ka! Sorry. Totoo. Galit na galit. Bakit nga nung meron sa'yo bakla ka ng taon? Sabihin mo na kasi kung may iba ka na para hindi na tayo nanguhula dito. Diba? Ang dali-dali naman sabihin na, hoy, sorry, may iba na ako. I fell out of love. I'm sorry. Alam ko ikakasal na tayo at alam ko na fiancé na tayo pero mag-fiancé na tayo pero I'm sorry. Hindi na kita mahal. May iba na akong gusto. Kasi parang
Paano ba? Itutuloy mo ba yan, ate? Ikaw mismo, sagutin mo yung tanong mo. Kung meron kang doubt sa isip mo at sa tingin mo ay hindi siya nagiging honest sa'yo with everything, bakit itutuloy mo pa yung kasal? Bakit, di ba, pupuntahan mo pa yung gera na hindi mo naman alam kung dapat bang puntahan? Di ba? Kasi alam mo, ang kasal, it's another chapter of your life. Hindi yan talaga biro. 'Di ba? Sa totoo lang, hindi biro ang pagkakaroon ng asawa. Kasi kung noon, sanay ka na mag-isa ka lang, sanay ka na single ka, kahit pa magka-live-in kayo, wala pa naman kayong, di pa naman married yung inyong status, mag-iiba pa rin. 'Di ba? Ang lahat ng bagay sa inyo kapag married na ang status ninyo. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo mabuti kung pakakasalan mo ba yung lalaki na yan, kung meron nga mga ganyang issues. Parang ano lang yan parang pag bumili ka ng isang bagay sa mall, 'di ba? Kapag nakita mo na may pingas, pag may nakita mo na may stain, kapag nakita mo na hindi tama yung kanyang shape, 'di ba? Bibilhin mo pa rin ba siya o hindi? 'Di ba? Ganoon lang 'yun. Siyempre hindi mo bibilhin. Siyempre magtatanong ka, Miss, meron kang bagong stock nito? 'Di ba? Miss, bakit ganito to? Ganyan. Magtatanong ka. Tapos, magdadalawang isip ka kung bibilin mo o hindi. Pero malamang sa alamang, kung damaged yan at may stain yan, 'di ba, may mancha yan, hindi mo yan bibilhin. So, feeling ko ganun din sa pagpapakasal. Bakla. 'Di ba? Tayo nga, ganun tayo mag-inquire kapag meron tayong binibili sa mall eh. What more kapag magpapakasal na tayo, 'di ba? Ano ka ba? Mas malala dapat ang mga pag-uusisa, 'di ba? So yun, sabi ni Roberto Martinez, pag-isipan mo munang maigi kung tutuloy ka na magpakasal hanggang may oras ka pa. Diba? Totoo naman yan. Good morning DJ Lindsay, good morning kay Ate Yoli, at saka kay, sino pa to? Ace. Hoy! Ace Villanueva del Rosario, yung vlog natin ay mamaya i-upload na natin. Oo. Meron pa ko i-upload na vlog later, kaya panoorin niyo po yan. Yung mga kaibigan na bago tuloy yung topic. Nakakaloka. Ang bilis ma-distract. Oo nga pala, sorry na, wait lang. Bago po ang lahat. Oy, meron ako i-upload na vlog mamaya, panoorin niyo po. Yung tarot card reading namin, di ba, naka-up na. Tapos yung tarot card reading na video ko sa aking vlog, sa channel ko, naka-up na din yan. So yung mga kaibigan naman namin ang mag-re-react doon sa tarot card reading. So there. Wow! Later, i-upload natin yan mamayang nighttime. Kaya, yan, hintayin niyo po yan. Di ba, Ace? Nandyan si Ace. Si Konsehal. Konsehal! Si Vance, need mong premarital counseling para malaman mo ang lahat ng saloobin niya. Hirap maglagay sa tahimik ng hindi ka sigurado. Totoong nararamdaman niya at sa'yo para sa isa't isa. Oo. Totoong nararamdaman nyo para sa isa't isa. Yan ang sabi ni Vance. Wow! Sabi naman po ni Abet Menders. Good morning, DJ Lindsay. Nako, bakit ganun? Dapat laging updated. Diba? Alam mo na hindi siya tapat sa'yo kung ako'y sa'yo. Itigil mo na ang kasal. Pa-shoutout naman po. Hello, Abet. Kamusta ka na dyan? Ayun na nga, Ace. Oo. Loren Villarin, yes! Getting married is not a joke. Hindi pa ready si Koya lumagay sa kanyang ganyang status. Mukhang napipilitan pa siya. Wag na, ate. Wala ka pa manding divorce sa Pilipinas. Ay, oo. Wala pa manding divorce sa Pilipinas. Sabi ni TPC, kung anong ginagawa niya, gawin mo rin sa kanya. Hindi ka gagante. Balik mo sa kanya yung ganun lang, 'di ba? Extend mo muna yung kasal ninyo 1 year or 2 years. Good morning naman sa inyo, DJ Lindsay. 'Di ba? Naku, kung ako 'yan, 'di ba hindi ka ina-upload? Galit na galit sa'yo kapag i-upload mo siya sa sa socials mo. 'Di ba? Ayaw nang magkasama kayo sa upload sa picture, tapos hindi ka ina-update. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Oo, wag na. Bakit nag-aaksaya pa tayo ng panahon dito? Ba't pa tayo magpapakasal? Oo. Yun ay pinaka-red flag. Yung ayaw nang ina-upload ka kasi ang sabi low-key lamang daw kayo kapag magpapakasal na. Mukha mo, low-key. Ano mga bata sa kanto? Mukha mo, low-key. Low-key, magpapakasal na nga kayo. Low-key ka pa dyan. Loko-loko ka pala eh. Oo. Diba? Wag na, bakla. Kung nandito ka lang, oo. Ako yung friend mo na, alam mo yon, ano ka ba? Ba't ka magpapakasal dyan? Okay ka lang?
Kakaksaya ka ng pera, feeling ko naman ma-annul din kayo, magpapa-annul din kayo after 1 year. Baka nga hindi pa makarating ng 1 year. Diba? Wag na. Pero ako kasi naniniwala ako ng mga taong malapit ng ikasal. Nasabi ko na to once. Tinetest po ang kanilang faith for each other. No? Ang kanilang pagmamahalan for each other. Tinetest yan ng malalang malala at mabisang mabisa. So, kung siya ay... Itong ang fear ko dyan Corina Baka mamaya itong fiancé mo ay tinetest na nga. Pero nahulog siya doon sa trap na yon. Diba? Yung tipong tinest yung inyong relationship pero siya po ay talagang pumaiba ng landas at talaga naman pong nasadlak na sa kahirapan. Nasadlak na sa kasalanan. So kung ako sa'yo, kung ganyan yung ginagawa ng fiancé mo. Tapos ito pa isa ding red flag to ha. Sorry, nababasahin ko. Nasaan na yun? Itutuloy pa ba natin to? 'Di ba? Sabi niya Ayun, sabi niya, itutuloy pa ba natin 'to? Para sa isang tao na fiancé mo, tas manggaling sa kanya 'yon, ibig sabihin, para mabanggit niya yung mga salitang 'yon, there is somewhere, may ganyan siyang idea somewhere in his head na ayaw niya, nagdadalawang isip siya. 'Di ba? Kasi para masabi mo ang isang bagay, dapat maisip mo muna 'di ba? So, kung meron siyang idea na itutuloy pa ba natin 'to? Itutuloy ko pa ba 'to? Dapat pa bang magpakasal? Ibig sabihin, nagdadalawang isip siya. Ibig sabihin, unbalanced siya sa kanyang desisyon or sa kinalalagyan niya ngayon. Parang ikaw, nagtatanong ka, itutuloy pa ba namin to, DJ Lindsay? Magpapakasal pa ba kami? 'Di ba? Outbalanced ka pala. Oo, hindi pala unbalanced. Hindi pwede rin pala. Tama, outbalanced. Nalito. Outbalance ka sa decision mo because may mga ganyang circumstances, 'di ba? So if I were you, parang it's the universe telling you na wait, halt. Wag ka munang gumalaw diyan, bakla ka. Wag ka munang magpakasal kasi eto yun may nangyayari 'di ba? Meron kang nararamdaman. At bago ka magpakasal, before you say I do, dapat i-confront mo muna yung problema, yung issue ninyong dalawa. Bakit hindi siya nag-update? Bakit naka-airplane mode siya kapag umaalis siya ng hindi mo alam? Lahat yun red flag Diba? Bakit ayaw niya nang ina-upload yung pictures ninyo on socials? Diba? Lahat ayaw niya. Bakit magkasama pa kayo? Alam mo, bigyan mo siya ng pabor. Diba? Umalis ka na dyan. 'Di ba? Mas madali 'yun hindi ka nag-a-update, ayaw mo nang ina-upload ka. Ano pang ayaw mo? Sabihin mo na lang mga ayaw mo. Alis na ako. Baka ayaw mo na rin sa akin, ayaw mo lang talaga sabihin. 'Di ba? Minsan kasi hindi naman sasabihin sa iyo ng tao kapag ayaw na niya sa iyo ipaparamdam niya sa iyo. Oh my gosh, tama. So kung ako sa iyo, read between the lines. You have to dig in deeper, 'di ba? You have to go beyond everything, 'di ba? Above and beyond. No, hindi lang yung mga naririnig mo, yung kailangan mong panghawakan, yung pinaparamdam din sa iyo, 'di ba? Kasi may mga lalaking duwag talaga. Mga lalaki na naman ang problema. May mga lalaki na ganyan, hindi nila kayang sabihin yung nararamdaman nila. Kaya dinadaan na lang nila sa pagpapasakit doon sa babae. Ay, may iba na akong gusto Ayoko na sa kanya. Gusto ko nang umalis. Gusto ko na, I want to call this wedding off. Ganyan, ayoko na. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya, sige, hindi na lang ako mag-a-update. Sige, sasabihin ko na lang na ayoko na siyang kasama sa mga pictures. Diba? Ganon. Ikaw naman, Ate Corina, huwag ka magmadali. Kahit medyo old, di ba? Medyo old ka na siguro. Ilang taon ka na ba? At parang gustong-gusto mo na magpakasal. Nasa 40s ka na ba? 40s! Gusto mo yung 40s. Diba? Huwag ka masyadong magmadali. Kasi talagang ibang usapan yun kapag nagpakasal ka na bakla ka. Just because na-engage ka doesn't mean go ka na agad sa pagpapakasal. Hindi matik yan. Siyempre, kailangan mo pa rin kilatisin yung pakakasalan mo. Ano ka ba? 'Di ba? Tapos dapat ang common ground ninyo is that you love each other. 'Di ba? No matter what your imperfections are, kung ano man alam mo yon, yung tipong pinagkaiba ninyong dalawa, 'di ba? Yung differences ninyong dalawa, dapat may common ground kayo. At ang common ground ninyo is mahal ninyo yung isa't isa. Kaso parang hindi naman. Kasi itong mga sinasabi mo na to, no, hindi nag-update and everything and all that,
gagawin mo kahit hindi hinihingi yon ng tao sa'yo out of love, out of pag-ibig because alam mo na naghihintay siya. 'Di ba? Ipapa-upload mo yung photos ninyong dalawa at mas gugustuhin mong nandun ka sa pictures ng mga uploads niya because gusto mong ipagsigawan sa buong mundo that you guys are together. That you guys are still together. 'Di ba? Ganun yun. Wow! Puro red flags na nga eh. Ilang red flags ba ang kailangan mo, ate? Nangongolekta ka ba? Don't make a habit of collecting red flags. Kung sa tingin mo, meron na talagang nangyayaring hindi kagandahan, stop. You have to stop and talk together. Talk together. Wala. Sabi ni Jose Marichan, you have to stop and talk a while, get to know each other. Ganyan, sabi sa kanta. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Krisa Sarah, don't walk away, Ate Corina. Run! Huwag kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Kapal pa ng mukha ni Kuya na hamunin ka na huwag nang ituloy ang kasal ninyong dalawa. Diba? Oh, para sa isang lalaki manggaling yan, itutuloy pa ba natin to? Kasi usually, dapat ikaw yung nagsabi niyan dahil ikaw hindi nakakaramdam ng tama. 'Di ba? Ikaw yung may ibang nararamdaman, may ibang feeling, ganyan. Dapat sa'yo manggaling yan. Itutuloy pa ba natin to? Bakit ang dami mong kaartehan sa buhay? Hindi ka naman ganyan kaarte noon. Sabi ni Sandra Mayoka, take your time, especially, hindi pala, esep muna. Daming esep nun. Si Bella Guerrero, pag walang transparency, walang kasal. Good morning naman po. Sabi ni Kevin Nerpio, isoli mo yung singsing. Parang Bea lang. Huy, chismis pa lang yan. Kayo talaga. Mamaya makikibalita tayo sa Baklitas. Woo, woo, woo! Kung ano ba ang lagay ni Bea at Dominic. Dominic Roque na sobrang baby face. Diba? So yun lang ang masasabi ko. Okay? Pag-isipan mo muna, huwag nyo munang ituloy ang kasal. Kahit marami na kayong ginastos, yung pera babalik naman yan, kikitain nyo yan ulit, 'di ba? Pero yung pakakasalan mo na tao, yung taong papermahan mo yung tawag dito, yung birth certificate yung nasa isip. Marriage certificate, 'di ba? Pag once na pinirmahan mo na yon, nakaw, sinasabi ko sa iyo. 'Di ba? It's now or never. Oo. So, kung ako sa'yo, pag-isipan mo ng malala at mabisang-mabisa yan, Ate Corina. Yahoo! Ang oras natin, 9:31 in the morning. Mahal ko, Panggako, baby ko, giving you something from Angeline Quinto. This one is called At Ang Hirap. Mahirap naman talaga yung sanay ka ng maayos yung jowa mo, mahal na mahal ka, tapos biglang magbabago. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha.